Bakit ang Minister Maravillas? Nasa na si Bato? Ito po, nakaluhod si Bato. Pag ang tao po gipit na, nakakaalala. Sabi dito sa balita ng News 5, panalangin ni Senator Bato, ibinahagi ni Nancy de la Rosa, may bahay ni Senator Bato de la Rosa, ang litrato ng senador na nagdarasal. Pinayla na mga kababayan si Bato de la Rosa ng ethics complaint. Hindi na po nagpapakta, pero sumusweldo pa. Unfair man talaga po de la Rosa, hindi man nagtatrabahan. Taas-taas ng sweldo, 350 yata ang sweldo ng isang senador per month. Yan yung sweldo. Yung mga allowances ng mga senador, congressmen, mas mataas pa sa sweldo. Ito siya. Alam na ninyo kung anong grupo siya, mga kababayan. At siguro, mahuhulaan. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ngayon pong pag-usapan natin, kita ninyo, si Bato, naging religious na po. Bakit ang Minister Maravillas? Nasa na si Bato? Ito po, nakaluhod si Bato. Pag ang tao po gipit na, nakakaalala. Post ito ng kanyang asawa na nakabigote. Yan o. Hindi natin maintindihan kung bakit yung asawa niya, yung profile pic po, nakabigote, Nancy de la Rosa. When all else fails, I know you alone will never fail us. Kita ninyo, naging reliyoso na siya. Sabi dito sa balita ng News 5, panalangin ni Senator Bato, ibinahagi ni Nancy de la Rosa, may bahay ni Senator Bato de la Rosa, ang litrato ng senador na nagdarasal sa simbahan. Hindi dinitalye kung kailan nakunan ang litrato. Baka matagal na to. Katalikod pa. Matatandang hindi na dumadalo sa mga sesyon ng Senado si Senator Bato magmula nang lumabas ang impormasyong mayroon ng inisyong arrest warrant ang International Criminal Court laban sa kanya. Isa si De La Rosa sa mga pinangalan ng co-perpetrators umano sa Crimes Against Humanity case ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, mas matapang pa sa kanya si Bongo. Si Bongo nagsisession pa. Nakita pa natin kahapon. Nagsisession pa. Pero si Bato talagang hindi na nagpakita. So ngayon, pinailan siya ng ethics complaint. Buti nga, ang nag-file mga kababayan, naunahan si Trillanes yung nagpaplano. Ang sabi ni Trillanes, pa-filean ko niya talaga. Naunahan po ni Shilo Magno. Kanina, mga kababayan, yung grupong Wag Kang Kukurap, pinailan na mga kababayan si Bato de la Rosa ng ethics complaint. Hindi na po nagpapakta, pero sumusweldo pa. Unfair man talaga po. An anti-corruption group headed by former Finance Undersecretary Shilo Magno has filed an ethics complaint against Senator de la Rosa, who has been absent in the Senate since November 2025. Imagine, November pa. November, December, January, February, katapusan na ngayon. 4 months na pala, mga kababayan, si Bato de la Rosa na hindi nagpapakita sa Senado pero sumusweldo. Kumusta naman yung mga ordinaryong empleyado po? Ang mga ordinaryong empleyado po, pag hindi ka nagre-report sa trabaho, tanggal ka na. Pero ito, si Bato de la Rosa, hindi man nagtatrabaho, taas-taas ng sweldo, 350 yata ang sweldo ng isang senador per month. Yan yung sweldo. Yung mga allowances ng mga senador, congressmen, mas mataas pa sa sweldo. Lalo pa kung may kickback. Kaya yumayaman sila. Yung kickback, yung bigay. In the formal complaint addressed to the panel on ethics, Chairperson Senator J.B. Ejercito, Civil Society Group, Wag Kang Kukurap, argued that De La Rosa's continued absence from official duties constitutes not only a clear dereliction of duty but also a grave abuse of privilege entrusted to him by the Filipino people. Correct? Na-interview kanina si Tito Sen, Senate President Tito Sen. Winelcome niya ito. Ay importante talaga may ethics complaint para mapag-usapan ako. At ang proposal natin sa magpasa sila ng batas. Hindi lang yung house rule. Kasi dapat ito,
mga kababayan, applicable sa lahat ng mga elected officials, mga senador, congressman, mayor, sangguniang bayan member, to the level ng barangay. Sana po, ibalik na lang yung dati noon. Noong panahon po, per diem po ang pasweldo. Per day, kung sa Latin, per diem per day. On a daily basis. O kung hindi, kung sa mga board meetings members of the board, per board meeting or session. Pag hindi ka nag-attend ng session, wala kang sweldo. Para fair po. Kasi ba't kasi sweldo? Hindi ka man nagtatrabaho. Pero sa ordinaryo po, mga kababayan, hindi ito po pwede sa mga ordinaryong tao. So, a legislation should be passed by Congress na ibalik sa per diem po, loging-logi ang ating mga mamamayang Pilipino. Para po yung tumakbong senador, congressman, yung talagang ang dedikasyon nila to serve the Filipino people, hindi para kumita, makakickback. Di ba po? Ngayon po, ang mga politiko tumatakbo sa posisyon para po yumaman, hindi man para magserbisyo. Tumatakbo. Yan sabi anong pagkakaiba ng politiko sa magnanakaw? The ethics complaint also noted that under ordinary working conditions, Filipino laborers and employees do not receive compensation for days they fail to report for work. Correct. So tama ito. Yung mga ordinary laborers and employees po, wala silang compensation. No work, no pay. Many are subjected to disciplinary action salary deduction, suspension, or even outright termination for repeated absences without approved leave. Sabi po ng grupong Huwag Kang Kukurap. Breadwinners across the country work tirelessly, often under difficult conditions, precisely because their families' welfare depends on daily accountability. The members are urging the Senate Committee on Ethics and Privileges to conduct a formal inquiry into De La Rosa's absence and determine whether there has been a violation of Senate rules and ethical standards, and impose appropriate sanctions if warranted. In a separate ambush interview, Magno told reporters that she wants, at the very least, De La Rosa's salary as well as the operations of the senator's office be suspended. Yun ang dapat unahin. Suspension. Kasi wala na. Dapat isara na yun. Ngayon, pumirma sa resolution si Bato para doon sa investigation daw, mga kababayan, authored by Amy Marcos. Doon sa sabi, yung nag-press con, mali-malit ang pera daw na diniliver kay Martir at saka sa ating Pangulo. Yung kay Atty. Baligod mamaya, ibigay ko sa inyo yung kwento. At ipakilala ko sa inyo kung sino ito si Atty. Baligod. Kaya naman pala, alam na kung sino yung author, kung sino nasa likod ni Atty. Baligod. For example, Senator Bato chairs several committees that have been unable to convene because he is absent. As a result, important matters are not being heard or addressed, sabi po ng grupong Huwag Kang Kukurap. So therefore, we believe that at the minimum, Senator Bato's salary should be suspended. De La Rosa has been absent from the Senate session since November 10 pa. In light of the alleged issuance of an ICC arrest warrant against him, nagsabi na po yung gobyerno. Kasi naman na niya Mr. Maravilla, si Ombudsman Remulla. Ba't kasi pinaniwalaan ni Bato si Ombudsman Remulla? Hindi man yun authorized na mag-announce. Ombudsman siya At pati yung ICC nagsabi, wala pa man. So walang rason para magtago in relation to the role he played at the time of former President Rodrigo Duterte's bloody drug war. Na-mention si Bato de la Rosa kahapon and the other day.
kasama si Bongo and other former officials. Anyway, so tingnan natin mga kababayan yung mga developments nito na balita. Pag-usapan muna natin itong ang si Baligod, si Atty. Baligod. Ay pakilala ko sa inyo si Atty. Baligod. Ito siya. Alam na ninyo kung anong grupo siya, mga kababayan. At siguro, mahuhulaan na ninyo kung sino nasa likod nito. Kumandidato pala to, si Atty. Levy Baligod, for congressman. Yan o. Walay may biyaan San Quinto Distrito, kalusugan, agrikultura, pagkain, edukasyon, trabaho, TAPS, Maisog, Team Duterte, vote Atty. Levy Baligod for congressman. Kahit hindi ko na ipaliwanag kung sino nasa likod, kailangan ko pa bang ipaliwanag? Ayan, siya nasa gitna. Sino nag-post nito? Volunteers for Mayor Sani, the appointed son of God daw, with Atty. Levy Baligod. At si Dots, di naman nakapagtataka. Ha 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 ha. Pag nagpapaniwala pa kayo dyan, mga kababayan, sa mga sinasabi, kaya sabi ni Ping Lacson, yan si Ping Lacson, the timing ICC confirmation of charges at EDSA 40th anniversary. So sa akin, mukhang mayroong political color, mukhang may destabilization na aspect. Hindi na ako nagsabi, si Ping Lacson, mga kababayan, na ang nagsabi. May kulay destabilization. Lacson sees destabilization in fresh kickback claims versus Marcos. Yan. Pinaon ngayon sa People Power 40th anniversary. Basahin ko sa inyo itong report. Sabi dito, Senate President Pro Tempore Ping Lacson on Thursday saw an attempt to destabilize the government following fresh allegations linking President Ferdinand Marcos Jr. to the flood control scandal. Ito na. Continuation daw to, mga kababayan, nung kay Gutesa. Kung yung kay Gutesa, mga kababayan, ay hindi ka paniwala, yun ang nauna, kasi piki yung affidavit, yung notaryo. At nang tinatawag ng DOJ, di na nagpakita. Kahit nung follow-up investigation ng Blue Ribbon, hindi na po nag-appear. Yung handler, the same group, si Mike Defensor. Ito na naman po, grupo uli ni Mike Defensor. At ito ni Atty. Baligod na isang maisog member. Grupo ni Digong. Wala, pag grupo po ni Digong, pag nagpaniwala pa kayo, tapos ka. Grupo ng mga sinungaling po. At grupo na ang intensyon, siraan ang ating Pangulo, si Martin Romualdez, is destabilize ang gobyerno para iupo si Sara. Kasi gustong-gusto nilang iupo si Sara kasi baka diretsong ma-impeach. Gusto nilang to make over na, mga kababayan. At parte sa gusto nilang siraan, yung hearing doon sa ICC. Napakalinaw po. Lacson noted that the timing niya of the press conference held at the Club Filipino in San Juan City on Tuesday, where Marcos was accused of masterminding the alleged delivery of 800 billion pala, hindi million, billion cash kickbacks to some government official. Because I mean, pag nagpauto kayo dito, he pointed out that the press conference niya was held on the eve of the 40th anniversary ng EDSA People Power Revolution. And while the International Criminal Court is hearing the confirmation charges against former President Rodrigo Duterte in connection with his war on drugs. Tama yung analysis po ni Ping Lacson. It looks like, there's a political color to it. Not just political color, but it seems like there's also a destabilization aspect. Malinaw. Sabi po ni Ping Lacson sa interview kanina, he also questioned why Marcos accusers chose the venue of the press conference where the late President Corazon Aquino took her oath as chief executive following the successful EDSA revolt that ousted his father 40 years ago
symbolic po, hoping na makakasakay sila sa rally. May rally ngayon na ginagawa, mga kababayan. Protest rally ng mga militant. Tapos yung anniversary po. Pero konti man lang yung tao. Yung mga militant po, nanggulo, nakipagyahan sa mga pulis, mamaya ipakita ko sa inyo. So symbolic, malamang sa malamang, nasa likod nito, si Sabit, di ba, nananawagan siya mga kababayan, ng isang big time, one time big time rally para iupo si Sara. Nagpapaniwala kayo dito sa mga taong ito. So yun ang sabi, mga kababayan, si Ping Lacson ang nagsabi. In the press conference, lawyer Libito Libi Baligod alleged that on Marcos order daw, 18 former Marines delivered suitcases of cash to politicians including former House Speaker Martin Romualdez. Lahat kwento sila. And former ako Bicol Party List Representative Saldico. Dating script, dinagdagan na lang ng alleged witnesses, tapos yung mga taong sinangkot. Ang mga taong sinangkot po, mga kalyado, mga kababayan ni Martin Romualdez na mga congressmen, tapos yung mga party list congressmen na nag-file ng impeachment complaint laban kay Sara. Lacson found the allegation mind-boggling, noting the supposed large amount of kickbacks from the flood control project. They said that 805 billion was allocated, distributed, or went to Congressman Saldico. Well, from 2023 to 2025, the total amount for flood control projects, 1.3 trillion. So if Congressman Saldico allegedly received 805 billion pesos, that would be at least 70% of the total appropriations for flood control projects during the same period. That would mean most of those projects are essentially ghost projects. Kasi siyempre ninakaw na. So mind-boggling niya. He was referring to former DPWH and Undersecretary Roberto Bernardo and dismissed Bulacan First District Engineer Henry Alcantara, who were among those implicated in the flood control mess. The computation niya is excessive, sobra-sobra. So sabi ni Ping Lacson, if indeed the delivery amounted to 805 billion, then the money should have been loaded into over 13,000 large suitcases, assuming that one large suitcase can fit 50 million to 70 million peso. So dapat ang pinakita nila, mga kababayan, 13,000 na mga maleta. 13,000. May computation na siya, no? Sabi ko sa inyo, mga tao ito. Asa na si Ping Lacson. Kaya hindi naniniwala. Hindi nga pinatulan. In-interview, kinuha na ng reaction. Pati si Tito Sen kanina. Information in my previous life. This is how I treat any information that comes to my attention. First, yung ano ba yung credibility ng source? And second, ano yung reliability ng information itself? Dalawa yun eh. Kasi kung polluted yung source, it follows. Ito yung sinusunod natin na meron tayong A1, A2, B1, B2, di ba? Yung rating, yung classification ng intelligence information. So, may mga portions doon na pwede na sabihin credible, pero may mga questionable. Number one, sinabi nila 805 billion yung napunta, yung pinamahagi o napunta kay Congressman Saldico. Well, from 2023 to 2025, ang total amount ng flood control projects, 1.13 trillion. So kung ang napunta kay Congressman Saldico allegedly 805, that's at least 70% of the total appropriations for the same period sa flood control projects. So burgos na yung nandun. Saan manggagaling yung napunta kay Bernardo? Saan ang napunta kay Alcantara? Sobra computation. That's my first observation. Second, as we speak, sumulat na ako sa Philippine Navy, Philippine Army, to conduct record check and background investigation on the 18 Marine on Philippine Navy and Army personnel. Ang initial information, wala pa, sumulat ako. At saka sa LTO.
No? May initial information from the Philippine Navy na yung iba dishonorably discharged. A number of them were never members of the Philippine Navy. So doon Kita pa lang, ninyo? makukwestiyon natin yung credibility ng source. If true, kasi media lang ito. That's why I'm formalizing it by way of an official letter to the armed forces of the Philippines, attention to the Philippine Navy and Philippine Army. Tama po bang paharapin sila dito, sir, sa isang inquiries? Well, after all the verification, evaluation, then probably, yes. And ito pa isang observation, the timing, parang nakatiming to, bakit yung ICC ngayon na nakapokus? Ang pinoproject doon is napaka-corrupt ng ICC, di ba? Dahil nilagyan ng $2 million allegedly through former Senator Trillanes. Another one, timing nila, bisperas noong Trillion March, yung 40th anniversary ng EDSA. Another observation, parang kung gano'n ang mga pinagbibigyan, parang kulang yung listahan. Timing is suspect. So yeah, kasi timing ng ICC confirmation of charges, ang timing din, yung ngayon, February 25, yung EDSA, 40th anniversary ng EDSA. So ano yung, sa akin kung ako yung mukhang merong political color, not just political color, mukhang merong destabilization na aspect. So kung stabilization pa, paano makaka-destabilize? Yung timing, kasi EDSA ngayon bakit kahapon lumabas? So, parang magugulo, sir? Yun yung... Gustong kayo, gatungan yung taong I bayan. your own imagination, but that's my own opinion. Rightly or wrongly. But you think it's enough to destabilize, sir? I don't know. Kasi hindi ko alam. Kasi wala namang nangyayari destabilization ngayon, di ba? Wala. It seems na wala namang, hindi naman na-destabilize So gustong sirain yung credibility ng ICC? Kasi pispiras ngayon, kahapon, pispiras ng EDSA, 40th EDSA 1, yung people power. Bakit tinaming kahapon yung, tsaka bakit sila sa Pulo Pilipino? Symbolic. Kasi yan pinanggalingan nung EDSA 1 natin di ba? So kung ganun, sir, na timing is suspect. Ang sinasabi ko, we will evaluate yung dalawang sinasabi ko, the source of the information, which in this case are the 18 Marine personnel. The second is the reliability or credibility of the information itself, meaning yung contents ng affidavit, which I have already told you, meron na ako nakita dalawang agad na dapat i-explain. 805 billion, that's at least, I think, 71% of the entire appropriations during the same period. Making it feasible or impossible, sir? Medyo mathematically impossible kasi meron pang nakuha si na Bernardo, meron pang nakuha si na Alcantara. Ano yung pinasugal ni na Alcantara? We're talking of the same period, Yeah. Tapos ba't binigyan nila ng 5 large maleta si SP Soto? For what? Tanongin natin. Sir, yung kay... I'm just wondering, kasi mind-boggling yung when we speak of large maleta, sasabing lang 50 million to 70 million. And we computed yung 805 billion. Alam niyo ba kung gaano karaming large maleta? Sawag na yung medium, saka yung paper bag at saka yung expandable envelope. Large maletas pa lang. Alam niyo kung gaano karami? At least 13,400 large maletas. My God. So sir, gustong i-sirain? No, ito lang sabi ko, ini-evaluate ko yung information as well as the source of the information. As I have Imposible po. initially told you, pag may dumating sa akin information, in my previous life, sa law enforcement, sa intelligence, ang unang kong iniisip, credible ba itong source? Pangalawa, credible ba itong information? So right now, you're in the middle of studying it, sir. Yeah, I'm evaluating. Evaluating, yeah. Kasi probably baka umabot sa Blue Ribbon Committee, di ba? So gusto ko rin, meron ka idea. Bakit? Well, they presented May resolution the siya, case no? at Si the Blue Filipino. Amy Marcos. Instead of bringing it Abot sa kanya to the yan. committee or the Ombudsman or the DOJ. So, kayo mag-isip, anong motive? For the Senate to have its own inquiry about it. We need to evaluate first kung it merits
di ba? An investigation, an inquiry. Yun ang ano. Thank you. Thank you, sir. Hi, it's me. May resolution si Amy Marcos. Kanina, nagpa-press con din si Amy Marcos. Di patulan mo po, patulan na po ninyo pag nirefer dyan sa committee ninyo para mag-isa itong mga Marines at saka si Attorney Baligod. Doon natin ma-testing kung talagang nagsasabi sila ng katotohanan. Ako ang teori ko mga kababayan, ang tingin ko dito, pagdating ng oras na may inquiry na gagawin yung Senado at si Ping Lacson ang matukahan as chairman committee ng Blue Ribbon, malamang umatras itong mga witnesses po, magsipagtago na tulad ni Gutesa, hindi na po nagpakita. Kasi ang theory natin, tingin natin mga kababayan, parehas ng analysis ni Ping Lacson, for propaganda purposes lang, gusto nilang manira. Napaka-imposible po. Gusto nilang mag-destabilize. Propaganda, siraan mga kababayan yung ating Pangulo, si Martin Romualdez. Same motive, siraan, destabilize. Hoping na pag nagatungan nila, yung mga tao, mag-aalsa laban sa ating Pangulo, iluklok si Sara Duterte. Hindi kayo magtatagumpay sa inyong mga masasamang intensyon. Ito, nag-react na rin po yung Armed Forces, the Philippine Navy. Sabi dito, ipakita ko sa inyo. Unworthy of our respect. Blanco, blast ex-Marines linked to 805 billion flood control kickback delivery daw. Basahin natin kung ano tong sinasabi rito. Major General Vicente Blanco, Commandant ng Marine Corps, condemned the actions of retired Marines who allegedly acted as bagmen in the supposed delivery of 800 billion worth of kickbacks from flood control programs to top government officials, saying they are unworthy of our respect. In a statement, Blanco stressed that individuals discharged without honor in the PMC cannot invoke the Marine Corps adage. Once a Marine, always a Marine. I-discharge nga po yun eh. And with that, ginagamit na ngayon ng mga politiko para sa destabilization efforts. Malamang paldo-paldo yun ngayon, mga kababayan. Binayaran para magsalita ng mga kasinungalingan. Blanco confirmed that 3 of the 18 men presented by lawyer Levi Baligon in a highly controversial press conference at Club Filipino in San Juan City were indeed retired Marines who acted on their own. Wala niya kami diyang kinalaman. Emphasizing that their participation was entirely voluntary and not directed or sanctioned by the PMC, Philippine Marine Corps. Based on the information available to us, we understand that their involvement was entirely of their own choosing. They did this on their own personal volition. In as such, we should always look with disdain against opportunistic groups or individuals trying to link their actions as being true Marine. Dinisaw na po mga kababayan. Anyway, dishonorably discharged pala itong mga sinasabing Marines. At yung 4 doon, sabi sa report ng DCRH kanina, hindi man yun mga member. So mga Peking Marino, mga Marines, mga kababayan. So doon pa lang po, may problema na. Alam na ninyo kung sino yung nasa likod po? Pinakita ko sa inyo kanina yung picture. So meanwhile, the Philippine Navy said 4 of the 18 individuals presented by Baligod were never Marines at all, mga fake Marines. The Philippine Navy exercised due diligence to verify the identities and service records of these individuals. Based on official records, yung 4 never na naging member ng Philippine Navy o ng Philippine Marine Corps. Meanwhile, Martinez noted that a majority of the presented individuals were discharged dishonorably. Yan, tinaranggal, nakagawa ng mga kasalanan. Kaya siguro, kinakagat nila yung mga ganitong offer, mag-witness kayo. Tapos,
tinabasa ng script tulad ni Gutesa na mas familiar pa po si Marcoleta sa affidavit kaysa si Gutesa mismo. Eh naman, ini-interview, tinatanong niyang lugar kung saan, hindi masagot, inagaw ni Atty. Baligod yung microphone, siya na yung sumagot kung saan yung address sa pawayan niya, kung saan daw diniliver sa bahay niya ni BBM sa Paway. Wala mang bahay doon si BBM. Ang nandun yung dating Malacanang of the North na bahay dati ng ating Pangulong museum na ngayon. May na yung script. Meanwhile, Martinez noted that a majority of the presented individuals were discharged dishonorably from the service niya, while several others were able to retire in good standing. Naghanap buhay siguro, inofera ng medyo malaki-laki. We remind the public, sabi dito, to be discerning and to verify the accuracy and credibility of information, including the source and platform use, in order to help prevent, encounter misinformation, disinformation, and malinformation which have become increasingly prevalent. Kaya importanteng maimbestiga ito po para makakraft ng batas laban dito sa mga uri ng mga taong tulad ni Baligod. Paulit-ulit niya itong ginagawa. The controversy erupted after Baligod alleged in a press conference that former Marines served as bagmen in the supposed delivery of 805 billion worth of kickbacks linked to the flood control projects. The claims quickly circulated online along with a video of the men. Ang nag-cover dito, isa pang suspected na na network yung Net25 ng Iglesia. Si Eden Santos yung nandun. Tapos yung si Jason Sa, wala man dati, walang pumunta doon ng mga big networks. I-play ko na muna sa inyo yung panggugulo ng mga, sabi dito, tensions here along EDSA southbound as sectoral and progressive groups attempt to reach the EDSA shrine but are blocked by police. Bayan chairperson Teddy Casino claims the PNP initially allowed them to protest at the shrine but have since blocked them, not allowing them to bring the truck as a stage for their program. Hindi sila pinintulutan doon kasi yung peaceful doon sa shrine. Ito. Nanggugulo sila eh. Kahapon, ay pwesto kami doon sa may tabi ng EDSA Shrine. Ngayon, ang sinasabi nila, hindi na pwede yun. So, ang tanong, saan nila kami papipwestuhin? Ayaw naman namin dito sa kalagitnaan ng EDSA dahil malaking perwisyo yan sa mga motorista. Kaya nananawagan kami sa PNP leadership, doon na tayo sa lugar na pinaka-manageable, na hindi magkakos ng traffic at abala. Hindi namin maintindihan bakit hindi nila pwedeng payagan ng pagrarally sa may EDSA Shrine. Meron namang maayos na rerouting plan. We already did this 2 years ago. Wala naging problema. So, inaantay natin ang kanilang tugon. Ayan. Problema lang naman po dito sa pagrally ng mga kababayan natin is unang-una po sir, yung truck po nila ay naka-construct po sa EDSA natin, sa EDSA kalsada po sir. Yun po sir yung pinapag-usap namin kanina, tanggalin pero hindi po nila tinanggal. Kaya kailangan pong i-enforce ng MMDA yung pagto ng truck po nila. Unang-una po sir, truck ban po ngayon. Pangalawa sir, yun nga, nakaabala sila dyan sa EDSA, ayaw po nilang tanggalin. Yun lang po sir sa amin. Pero yung pag-rally po papunta ng EDSA shrine, wala pong problema sa amin. Nabanggit po nila na, nabanggit po kanina ni Bayan Chairperson Teddy Casino na even if mag-march ako at nakaabot po sa shrine,
sa part daw na Ortigas Avenue na sa may gilid daw ng shrine pinapayagan. Opo, kasi yun lang po, nakasaad po sa ating batas kasi ang pag narally, pwede po yan unang-una sa private property, Freedom Park. Sa usaping pampubliko po sir o public property, kailangan po yan may permit sir bago po sila makapag-held ng rally o any assembly. Sa kaso pong ito kasi sir, wala po kasi silang permit from LGU. So hindi po namin sila papayagan na mag-conduct ng rally doon at manatili doon sa baba ng Ortigas Avenue northbound sa baba. Kasi yun po kasi ang plano nila from 1 to 4, doon po sila mag-i-stay. Yun po. Pero hindi po namin sila pinagpapawalan mag-rally doon sa EDSA Shrine or kahit anong man pong Freedom Park po yan. Kasi sinasabi po kasi nila kanina ay meron pong pagpigil sa freedom of expression. Hindi po namin yung pinipigilan. Basta sumunod lang po sa batas. Ayan po, mga kababayan. Yung mga pagpapaabot nila ng mga damdamin, pwede nilang gawin through online tulad na nitong ginagawa natin. Ba't hindi na lang sila mag-vlogging? Ngayon may sinasabi si Sara. Ito yung sinasabi niya, sumakay siya sa EDSA. Take it from Duterte. Sabi diyan. Nakalimutan na kasi ng mga tao kung ano ang essence ng 1986 EDSA Revolution. Kaya yung mga nag-mamarcha o nag-organize, hindi nila talaga alam kung ano ba talaga yung mensahe nila sa taong bayan. Kasi nalimutan nila kung ano yung mensahe noong 1986. Pero, noong February 24, 2017, ang sabi ni Sara, I find it hard to understand why this bloodless revolution has become the standard definition of freedom for our country. And this standard is forced down our throats by a certain group of individuals who think they are better than everyone else. Kinasaksakan niya sa baga natin, nasa lalamunan natin. Ganyan si Sara. Pag may makikita siyang pakinabang, pabor siya. Gusto niya kasi gamitin yung EDSA people power para sa sarili niya. Pero no, niyan ang sabi niya. Bakit niya gusto nila gisaksak sa lalamunan natin? Forgetting the essence of 1986 EDSA, Vice President Sara Duterte warned Tuesday that the public may be losing sight of the essence of the 1986 EDSA People Power Revolution as the nation marks its 40th anniversary. But back in 2017, while serving as Davao City Mayor, she questioned why the peaceful uprising that ended the Marcos dictatorship has come to be regarded as the country's standard measure of freedom. Duterte's remarks highlights ongoing debates over the historical interpretation and significance of the EDSA revolt. Ganyan siya, mga kababayan. Pag sa tingin niya, mapapakinabangan niya, approve sa kanya. Pero noon, ayaw niya. Hindi siya consistent. Consistent kami ever since. Hindi kami kumbinsido sa EDSA. Walang naidulot na mabuti ang EDSA. Kaya ngayon, kukunti na lang po ang naniniwala sa EDSA. Yan ang totoo niya. Ito ang crowd ng EDSA. Di ba, mga kababayan? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Swimming and lifting cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po.
kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya: boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.